Sa magpapalang umaga po sa atin, good morning po. Ayan, kumusta po tayo? Ayan, okay. Praise God, purihin po ang Panginoon sa umaga nito. Tayo po ay muli nakita at magkakasama po para po sa pagpuli sa Panginoon. Bago po natin simulan yung mensahe, meron po tayong ilang mga papakita po. Okay po, pasensya po, may mga mukha kayo na makikita po mamaya. Pakilihan lang po ng maayos. Hindi ko po na ipagpaalam, baka po may magalit. Paumanhin po, ngayon po nagpapaalam na ako. Okay na po ba? Mamaya po yan. Okay. Sige po, ayan, kumusta po mga kumay? Ilang ba na lang po ay Vermont na naman. So, are we excited po? Okay. So mga kapatid, nakakapagod ang buhay, tama po ba? So sobrang nating busy, nakakapagod, stressful, at madami po mga bagay-bagay na nangyayari sa atin. But anyway, can you ask something? Kung kayo po ay bibigyan ng pribilehiyo, God is giving you a chance to visit a place na kung saan ay parang isang araw, dalawang araw, tatlong araw na magpapahinga, saan niyo po gustong pumunta? Heaven? Saan? Baguio? Negros? Pero kung bibigyan ka ng chance na magbakasyon, staycation, saan niyo po gustong pumunta? Saan? Japan si Ate Alagin. Sige, Lord, saan? Kay Lord? Hindi ka muna namin sasamahan, ha? Si Ate Alagin ay Japan. Bakit Japan? Hindi natin yan, schedule na natin. Ang pangarap. Sige, maganda. Sana doon sa pangarap na yung kasama kami. Mapukuha na ako ng passport. At again, kung bibigyan ka ng pagkakataon kayo ni Kuya Dars, saan niyo po gustong pumunta at magbakasyon? Ha? Kangaroo? Australia, kaya ko kangaroo lang eh. Nagdanan kita doon sa EJ, farm, meron na doon kangaroo. Okay, sige. O guys, kayo, saan niyo gusto mag-cellphone? Kung bibigyan kayo ng chance na magbakasyon, saan niyo gusto? Boracay. Iyan din yung isasama mo sa Boracay. Teka sa likod. Kasi Ryzen. Kami lang mo kami sama. Anyway, I think maganda naman po yan. And all of us, I think, dahil naman tayo nangangarap one day, makabisit tayo sa magaganda pong lugar. And also, syempre, makapag-relax. And I think that is a fruit of our labor din. Yung mga pinagpagulan natin, maranasan po natin. But, napakalaga din po na maintindihan natin na hindi lang naman basta baksyon. Siguro, I think yung magpahinga tayo, napakalaga po yun. And dahil sa panahon ngayon, people are too much busy. Yun ang isa pong problema. And I think dito naman sa Cavite, may magaganda pong lugar, tama? Nalibot na po ba natin ang Cavite? Ilang pong provinces meron ng Cavite? City pala, city. Sabi po sa record ay may 23. 23 po, according to PSA. And hindi ko pa, sa tagal ko na po sa Cavite, halos hindi ko pa po lahat nalilibot din. But I think one of the picture po na maganda natin mag-isita. Kuya Sam? Kuya Sam, slide. Pwede? Okay. Ayan. Oh, wow! Kuya, anong lugar ito? Piolo ba yan? Parang kanluran pas. Kanluran? Kanluran lang. Kanluran lang. Saan mo ito, Kuya?
Wow, ayan o. Maraming po. Balik tayo. Maraming din lang to. Ito po yung mahabang kulay na nagko-connect sa Naik Maragondon. Meron na palang ganito. Pwede niyo ba kami madala dyan? Ito ba yung madakali na kaya ako sa anong family? Mamaya pas mo. Mamaya. Pero may mas maganda pa dyan, no? Ayan. Kaya parang ayaw talaga. Ayaw talaga sa akin. Nakaharangan ni Pwede ito eh. Ayan. I think ito po ay ilan dito. Halapan yan, halapan. Halapan? Halapan ay dito. Ako ron. Ganun, no? May magaganda rin talaga ito Pilipinas. Ayan. Saan yan? Hindi ako nagkakamali, Siargao. Ano po postal yan? Postal? Sana Siargao ba ito? Siargao? New Zealand. New Zealand? Grabe, no? New Zealand talaga yung magagandang lugar. So, ikutin natin yung mundo. Ayan. Bohol. Ito, napuntahan ko ni Mrs. Kaya may bulang po kami. Opo. Si Mrs. nakapunta po dito. Probinsya po din na Ali Grace. Kung di niyo po natatalo, taga-dyan po sila. Nakatuwa naman po yung mga member. No? Pero po, ayan. Siargao. Pero po, kuya, parang kayo talaga sa akin. Ayan. Nakapunta na kayo dito? Nadaan na? Banawe Rice LSS po. And last, ano ba? Ayan. So, Lord, sa mga kasama po, napuntahan po namin ito nila ating nilagbat. Tama ba ito nilagbat? Nadaanan po natin. Masarap po dito yung empanada. Ilocos din empanada. Meron po ba? I think meron pa po. Nawala na. Okay. Anyway, those picture lang po na pinakita ko, I think maybe nabisit po natin o hindi pa. But I think one of the things na dapat natin maintindihan, ang sarap naman po sa buhay na tayo po ay makaranas ng kapalaran. But today, I want to discuss and share the Word of God according po dun sa bahagi po ng ating pong sermon series, dun sa ika-apat po na commandment ng Panginoon, na minsan po ay hindi po madalas napapansin o hindi po masyado po nabibigyan ng pansin. Kasi if you will take a look dun sa 10 commandments from beginning the first hanggang dun sa ika-10, minsan po yung ika-apat po, madalas siyang naninigdal. And kung titignan natin the entire 10 commandments, isa po sa mahalagang bagay o bahagi ng ating buhay, yung apat po na kumandang Panginoon. Balikan po natin, ate, hindi po gumagana ang iyon yan. Balikan po natin, ano po yung ika-apat na utos po ng Panginoon? According to Exodus chapter 8, verse 11, the fourth commandment is, remember the Sabbath day and make it holy. Alalahanin daw po natin yung araw na Sabbath and make it and keep it holy. Let us always remember po na yung Sabbath po ay hindi yung Sabbath day na Sabbath. Okay? Dahil po meron pong religious group na Sabbath day o yung ano ba tawag doon? 7-day Adventist. Ang kanila pong kinaugalian o kinasanayan ay yung araw po ng pagsamba ay huling araw ng Sabbath. But mga kapatid, the Ten Commandments ay isa sa madalas na hindi po napapansin na yan ika-apat na utos. Ito po ang madalas na hindi po gaanong binibigyan o pinag-uukulan ng pansin. Remember the Sabbath day to keep it holy. Exodus chapter 20, verse 8. Kapag pinag-usapan po ang Sabbath, next slide, marami ay madami pong tanong o madami pong question about dito. And most of the time, siguro marami po narinig natin una, required ba ito? Required ba ito
bilang isang Kristiyano? Saturday ba talaga? Paano ba ito i-apply sa panahon natin ngayon? Ano ba ang ibig sabihin ng keep it holy? Kasi marami po ang Kristiyano o madami pong mananampalataya o madami pong mga religious people na seryoso lamang po ay doon sa ilang command. Kaya ang madalas kong napapansin una, do not commit adultery. Second, do not steal. And do not lie. Next po. And pagdating po dun sa Sabat, parang it is optional na lang. Balikan po natin. Next slide po. Sabi po dyan, marami daw po ang Kristiyano na hindi po masyadong concerned doon po sa Sabat. And most of the time, ang mas tinitingnan lang po yung 7, yung ika-7, yung ika-8, at yung ika-9. Ano po yung ika-7? Sabi dyan, do not commit adultery. 8, do not steal. And 9, do not lie. Subalit pagdating po doon sa ika-4 na utos, minsan o madalas, ito daw po ay nane-neglect. And sometimes, sa Kristiyano daw po, it is an optional na lang. Parang, pwede namang palagpasin, pwede namang ipagpaliban, pwede namang sa susunod na lang, pwede namang sa makalawa, pwede namang pag may pagkakataon, o pwede namang pag hindi na po ako busy, pwede namang pag wala na po akong obligasyon, saka na lang po yung Sabat. But let us always remember, brothers and sisters, tandaan po natin, yung Sabat po, tandaan po natin, ang Sabat po ay hindi simpleng kumandang patungkol po sa pahinga. Basahin po natin, ano po sabi ng Bible? Remember the Sabbath day by keeping it holy. Alalahanin daw po natin. Sabi remember, ibig sabihin, mga kapatid, the Sabbath ay hindi lang po simpleng command patungkol po sa pahinga. Ito po ay napakalaki ng ugnayan po sa atin bilang isang Kristiyano. Okay? Hindi po ito basta po sa lamang, okay, Sabbath day, magpapahinga ako. Okay? Yes, tama po. But please take note of this. Pag sinabi pong Sabbath, next po, pag sinabi pong Sabbath, may kaugnayan po ito doon sa ating relationship. Your relationship with God, your worship, your covenant identity, at yung pagtitiwala natin po sa Panginoon. Okay? Hindi po pag sinabing Sabbath, ito lang po ay pahinga. Pwede kang matulog, pwede kang hindi magtrabaho, pwede kang magpa-labing-labi na lang, gala na lang, hindi po gano'n. Pag sinabi pong Sabbath, may connection po ito dun sa ating relasyon sa Diyos. And second, may connection ito dun sa ating pong worship. Pangatlo, may connection ito dun sa ating covenant identity natin sa Panginoon. And panghuli, yung ating pagtitiwala sa ating pong Diyos. Sabbath is not just only dun sa pagpapahinga po natin sa Diyos. Okay? Hello? Kaya po mahalaga na maintindihan natin. Tatlong bagay ang pinapaunawa sa atin. May tatlong bagay po na dapat natin maintindihan. Yung tinatawag po na theologically about dun sa Sabbath, rooted dun sa tatlo pong major realities. Una, yung creation. God created the heaven and earth ilang araw? Ilang araw? May sumasagot ng 7. Ilang araw po nilikha ng Panginoon? 6. Pero, ang binigay po sa atin ay 7. Pero, yung isa po doon ay nakadedicate saan? Rest. Pahinga. Ibig sabihin po, Sunday, dapat po natin maintindihan, if we possess, if we profess or declare that we are Christian, dapat ang Sunday is non-negotiable. Okay? Yung araw po ng ating pagsamba, dapat hindi na yan sabihin.
That is the day of the Lord. Kaya sabi ka, for in 6 days, the Lord made the heaven and the earth, the sea and all that is in them. But He rested on the 7th day. That is the day of rest. And second po na dapat natin maintindihan, yung tinatawag kong redemption. Israel was delivered. Sabi po ng Deuteronomy 5:15, ano po sabi niya? Remember that you were slave in Egypt, and that the Lord your God brought you out of there within a mighty hand and an outstretched mind. Therefore, the Lord your God has commanded you to observe the Sabbath day. Sila po ay iniligtas, sila po ay na-deliver, sila po ay naiahon. At ang sabi po ng Panginoon, therefore, the Lord your God has commanded you to observe the Sabbath day. Alalahanin niyo ang araw na ito na kung saan ay tinalaga ng Diyos upang pasalamatan at dakilain ang Panginoon. And pangatlong bagay, ang sinasabi ko dyan, consummation of our eternal rest. Yung tuna, pangatlong bagay. Sabi ko ng next time, ang sabi ko dyan, yung tinatawag na consummation of our eternal rest in Christ. Ito yung tunay na kapahingahan natin sa Panginoon. Otherwise, Christ would have had to suffer many times since the creation of the world, but He has appeared once for all and the culmination of the age to do away with sin by the sacrifice of Himself. Ito yung eternal rest natin sa Panginoon. Ano ba pinapaalala sa akin? Ang Sabbath ay para kong breaks mula creation hanggang eternity. So brothers and sisters, tatlong bagay po yung dapat natin maintindihan. Una, next slide. Una, tayo unahan, 1 to 3. The first point, the Sabbath is the first thing po na dapat natin maintindihan, the Sabbath is a divine invitation to remember God's Lordship. Ano po sabi ng Bible? Ano po sabi ng Bible? Remember the Sabbath day by keeping it holy. So ano po pinapaalala sa atin? That is a divine invitation to remember God's Lordship. Ibig sabihin po, yung araw po na ating pagsamba, ito po ay pagkakataon upang alalahanin natin ang kabutihan at kadakilaan ng ating Panginoon. Yung salita mong remember, ibig sabihin, huwag nating lilimutin. Remember. Ibig sabihin, ang salitang remember po, ito po ay pagpapaalala sa atin, huwag nating kalilimutan. And sabi po sa Hebrew, according to Hebrew, ano po sabi dyan? To consciously bring into action. Ibig sabihin, hindi lamang po natin isipin. Okay? Balikan po natin. According to sa Hebrew, ang sabi po dyan, consciously bring into action. Ibig sabihin po, yung araw po ng Sabat, hindi lang po natin iisipin, kundi gagawin mismo natin. Ipapractice natin yung araw po ng Sabat. Amen? Hindi na po natin inaalala, okay, araw na ng pamamahinga, wala na akong gagawin. No. May gagawin tayo. Amen? May gagawin tayo. God knows na madaling makalimot po ang tao. Kaya sabi niya, remember. Madalas natin nakakalimutan sino? Una, sino nga ba ang source ng blessing? Amen? Sometimes, we're always focused on the blessing, but we forgot the author and the source of blessing. Amen? Di ba pag binigyan tayo ng regalo, minsan nakapokus tayo dun sa binigay, pero we forgot kung sino po ang nagbigay. Sino ang may hawak ng buhay natin? Second, nakakalimutan natin kung sino ang may hawak ng buhay natin. Ipinag-iibay ng Lord, sino ba ang source ng blessing? Sino ang may hawak ng buhay mo? Ibig sabihin, kaya may pagpapahinga para ma-reset
Kaya may pagpapahinga para maalala natin, manumbalik yung ating lakas. Amen? And sa pagpapahinga natin, isipin natin saan nagagaling yung blessing natin, sino ba may hawak ng buhay natin, and sino ang tunay na Panginoon ng ating pong mga oras. Kaya sinabi niya, remember. Amen? Remember. Sino aalalahanin? Let us remember the Lord. Let us remember the true source of blessing. Let us remember the author of your life. Let us remember na nagbibigay ng pag-asa at pagkakataon sa atin. Kaya sabi dyan, Sabbath is reminders. Sabbath remind us that God owns your time. Amen. Pag-aari po ng Diyos ang ating buhay. Ang galing ni Lord eh. Ang galing po ng palagi. Can you imagine? Can you imagine po? God created the heaven and earth within 6 days. And yung ikatlong araw, binigyan tayo ng chance to rest. Imagine. Ngayon, ang tao ngayon, sobrang busy. Amen? Napaka-busy natin, di ba? And sa panahon natin ngayon, parang ang tao natin nagmamadali. Tama? Kailangan natin ganito, kailangan natin ganito. Pero tandaan niyo po, may mga bagay na hindi natin pwedeng madaliin sa Panginoon. Tama? Hello? Parang kung i-observe niyo po, parang ang tao laging nagmamadali. Laging gigil. Gigil sa oras, gigil sa panahon. Dapat ganito na ako, dapat ito lang mangyari. Naniniwala po ako na God prepared a perfect timing o perfect time sa bawat isa po sa atin. Amen? Eh may mga bagay na hindi natin pwedeng madaliin sa Panginoon. Tama? May mga bagay na kailangan natin maghintay. May mga bagay na kailangan natin hintayin yung approval ng ating pong Panginoon. Amen? Kasi pag minadali po natin ang mga bagay-bagay na hindi ukol, I tell you will suffer. But let us always remember, sabi ng Lord, Sabbath remind us that God owns our time. Hindi lang pera ang pag-aari ng Diyos, pati ang oras, pati ang buhay mo, pag-aari mo ng Panginoon. Amen? Marami nagbibigay, nagkakaloob, pero ayaw ibigay ng oras. Mali po yun. Pero ang Sabbath, pinapaunawa sa atin, the Sabbath teaches us, your time is not yours. Amen. Ano po sabi ng Bible? Psalms 24 verse 1, sabi ng Lord, sabay-sabay tayo. And 1, 2, 3, the earth, and everything in it, pag-aari ng Diyos, even your life. Kapatid, your life, hindi mo yung pag-aari. Pag-aari ka ng Diyos. Amen? Pag-aari ka ng Diyos, kasama doon po ang time, kasama doon ang buhay, kasama doon lahat. Ang problema ngayon, yung tinatawag kong busy culture. Ang bandage of honor ngayon ay pagiging busy. Sobra. Pero sa kingdom of God, busyness is not always faithfulness. Sabi ko ng Lord, sa kingdom ng Panginoon, pero sa kingdom of God, busyness is not always faithfulness. Amen? Minsan, ang pagiging busy ay hindi mo kapalit ay pagiging faithful sa Panginoon. Minsan, ang pagiging busy disguise ng spiritual emptiness. Martha was busy, tama? But Mary, what happened to Mary? Martha was so busy, but Mary was worshiping God. At ang sabi ni Jesus kay Martha, you are worried and troubled about many things. Sometimes, ganun tayo. But tandaan po natin, the Sabbath reminds us that God owns our time. Kumusta yung time natin sa Panginoon? Do we have time with Jesus? Do we have time with the Lord? Do we have fellowship with our Lord? Do we have intimate fellowship with
with Jesus? Meron. Meron. Balitan po natin. Masyadong mabigat siguro. Do you have time with your children? Kuya Kuya, how many times mo nakakausap ang inyong mga anak? Sa isang araw. Do you have time to check kung kumusta sila? Ayos sila? Kumusta ang kanilang pag-aaral? Do you have fellowship with your two kids? Minsan. Gaano kadalas yung minsan? Balikan natin. Kuya Ian, gaano kayo madalas mag-usap ni tatay? Sa isang araw? Dalawa. Ano yung dalawa? Minuto, oras, segundo, pagkagising, tanghalian, hapunan. Bago matulog, papasok, kailan? Umaga. Ano yung usap sa umaga? Bili. Ano yung ibibili? Uutusan mo si tatay. So, baliktad na. Ay, hindi ka sorry. Ano gagawin? So, papagawin mo si tatay. May mga aliba. Again, we need to be reminded na kailangan natin balikan yung napaka-basic. Kami, kanina pa lang, nag-work na kami sa bahay. Mananalangin na lang, nagtatalo pa eh. So we feel doon sa communication. So nangyari, hindi kami nag-pray, okay, nuwanan ko kami. Layas kami. Galit yung mga anak namin. Naglakad sila. Oo, parang sa'yo. Ganun po eh. Because we need to understand, Sabbath is not always nakalagay na po doon sa pahinga. That is your relationship and communication with our God. Kaya ang tanong ko kanina, kumusta po yung ating time with God? Kumusta yung fellowship natin with the Lord? Kumusta yung commitment natin? Yung intimate fellowship natin with our God? And connection sa ating pamilya, dapat may ganun din. Nakukumusta ba natin sila? Nag-check ba natin sila? How are you? Kumusta na? Okay na. Kung di mag-reply, at least kumusta na. Tama? Balikan natin. Second thing, sabi ko dyan, Sabbath confronts idolatry. Anything that keeps you from worshiping becomes an idols. Anything that keeps you from worship become an idol. Tandaan ko natin, yung trabaho mo can be an idol, your success can be an idol, even ministry can be an idol. Imagine, naglilingkod tayo, pero wala na tayong pahinga sa presensya po ng Diyos. That is dangerous. Guys, my beloved, not only for the leaders, but all of us as a Christian, it is very important to understand na kahit anong gawin po natin, huwag natin kalilimutan na dapat meron tayong pahinga doon sa presensya po ng Diyos. Because kung naglilingkod tayo at maglilingkod tayo sa Panginoon na wala na tayong pahinga doon sa presensya po ni Lord, that is dangerous. The Sabbath asks, can you stop? Sabbath is asking, please stop. Magpahinga ka. Hinihingi po ng Sabbath, please stop, magpahinga tayo. If you can stop working, maybe work has become your God. Kung di tayo makapagtrabaho. Because Sabbath teaches us na maging dependent tayo sa Panginoon. Kapag huminto ka, para mo lang sinabi, Lord, kahit hindi ako kumilos today, you will sustain, you will provide our needs. That is faith. Amen? You are promising, you are exercising, tinatrabaho natin at pinapatunayan natin yung pananampalataya natin sa Panginoon.
Amen. Kaya sinabi ni Lord, remember the Sabbath day and make it holy. Make it holy. Lord, kahit hindi ako kumilos, I believe you will sustain, you will provide lahat mo ng aming pangangailangan. And that is faith. Lord, magbiningkod ako. Kahit alam ko na wala akong trabaho, magbiningkod ako. Lord, I know you will provide. Pero tandaan po natin, kailangan po natin kumilos. Because sabi ni James, faith without is dead. Lord, magkaroon ako ng trabaho, anong ginagawa ko? Lord, makapasa ako sa exam, anong ginagawa mo? Lord, magkaroon ako ng magandang kinabukasan, anong ginagawa natin? Lord, magkaroon ako ng magandang future, magkaroon ako ng magandang health, but ang tanong, what we are doing? Yung faith ko, may kasama ko siyang action. Amen. Kasi sabi ng Bible, faith without work is dead. Let us remember, what happened to Israel? Israel learned this in the wilderness. During the time, 6 days lang po nagpaulan ng mana. Yung ika-7 day, wala na. Why? Tinuruan po sila ng Panginoon na magtiwala sa Diyos. If we will study what happened to the Israel during the wilderness, 6 days lang po nagpaulan ng mana. Ano po yung mana? Ito po yung bread, uneven bread. 7 days, wala na. That's why God o Yahweh during that time, tinuturuan po sila na matutong magtiwala at maging dependent sa Panginoon. Tayo, in our application, tayo bilang mananampalataya, tanungin natin ang ating sarili. Let us ourselves, do I own my schedule or does God own my schedule? Ang Sunday worship ba ay priority o it is our convenience time? Hello? Guys, kapatid, mga minamahal, dapat po yung Sunday is one of our priority. Amen. Parang ayaw nyo Ayaw nyo ba? O nagsasawa na kayo sa mukha ko? No, honestly, Sunday worship ay dapat priority, hindi po convenience na. Hindi po siya schedule. Hindi po siya mandatory dapat. Hindi po siya, kumbaga, kinasanayan na dapat priority. Ibig sabihin, bahagi na o cycle na o katapat na o kasama na sa buhay natin bilang Kristiyano. Kaya hindi pa pwedeng dilipas ang isang linggo na wala po yung Sunday. Wala po yung araw ng pagsama. Kaya in the second point, makikita natin, Sabbath is the holy preparation for worship. Next, Sabbath is a holy separation. Sabbath is a holy separation for worship. Kaya sabi ng verse natin, ano po sabi? Keep it holy. Amen. Yung word ko na holy means set apart. Tingnan po natin. Balik po tayo. Yung word ko na holy means to set apart. Hindi po ordinary day. Special day. Consecrated day. Amen. Amen. Nag-prepare tayo, tama? Nagbibihis tayo. Nag-aasikaso tayo. Ibig sabihin, today is special day. Kaya nga yung worship, yung Sunday, it is our celebration. Ito po ay ating po pasasalamat. Ito po ay ating po pagbabalik ng kabutihan ng ating Panginoon. Kaya the word na holy means set apart. Hindi po siya ordinary. Normal lang yan. May Sunday school, may worship, may sermon, may drama dun si pastor, parihinggan kami, magsasabihan kami. Pagkas kakamayan, tapos uwi ka lang, wala nang pakialaman ng kamusta. Ganun lang naman. No. Kapatid, sabi po ng Bible, keep it holy.
Ibig sabihin, set apart. Hindi po ordinary day. Special day. Concentrated day. Kaya nga po pinaghahandaan eh. Amen? Kaya nga Sabado, nagpapatawag ng meeting, nagpapatawag ng practice para paghandaan yung ating Sunday. Pinaprepare ang church na ayos ang ating iglesia. Ibig sabihin, special. Di ba? Pag tayo po ay may mga personal na lakad, you have an appointment, you have meetings, ano pong ginagawa natin? Di ba nagpe-prepare tayo, nagbibis tayo maayo, you have a day to someone, may meeting kayo. Anong gagawin mo? Maganda. Ganun din sa Lord. Pinaghahandaan dapat ang araw ng magsamba sa Panginoon. Sabi po dyan, holiness means distinction. Ang Sabbath ay may distinction. Sa modern world, every day feels the same. Sa trabaho, goals, social media, stress. Pero sa God designs something written. Kasi may holy interpretation. Why? Because man needs calibration. Like a compass. Kapag hindi kinokore, nalilitaw. Ganun din sa ating pong mga kaluluwa. Church worship every Lord's Day is spiritual calibration. Kaya yung anong ginagawa na pagsamba, hindi lang po siya simple. Amen? Yung ating pong pagpupuri kanina, sana po hindi lang tayo nakaawit. Sana po tayo po ay nakapag-worship. Amen? Kahit nagkakaproblema kanina, nagkaproblema sa sound, nagkaproblema sa mic, hindi lang po tayo basta umawit, kundi tayo po ay nakapag-worship. Church worship every Lord's Day or every Sunday is spiritual calibration. Inaayos, ina-calibrate, nagkakaroon ng reset. Amen? Inaayos yung ating buhay. Inaalay tayo doon sa presensya po ng Diyos. Amen? Kaya yung pagpupuri natin, pag-awit natin, hindi po yan nasasayang. Pangalawa, worship sa central in Sabbath. Why? Sabi po dyan, is central in Sabbath. Hindi lang tutulog ang Sabbath day. Hindi lang po pagtulog, magpapahinga. Hindi lang po family day. Hindi lang po praying. It is the first day na dapat po natin maintindihan. It is first a God day. And a center nito ay ang worship. Sa Old Testament, mga kapatid, the assembly of Israel was central. During the New Testament, the church gathered on the Lord's Day. Sabi po ng Acts 20 verse 7. So, may sabihin po tayo. 1, 2, 3. First day of the week. Ano po sabi sa last? Keep on talking until midnight. Wow. On the first day of the week, sabi ko yan, on the first day of the week, we come together to break bread. Paul spoke to the people because he intended to live the next day and keep on talking until midnight. On the first day of the week, makikita natin yung mag-shift from 7th day Sabbath to the first day of the Lord. Why? Because of resurrection. Jesus Christ rose on the first day. The church worship not merely creation finished, but redemption accomplished. Kapatid, creation Sabbath say, it's that. Pero sabi mo ng cross, it is finished. Kaya mahalaga na maintindihan po natin. Because sabi po dyan, pangatlong bagay, neglecting worship, ano po sabi? Weaken our, next, sabi po dyan, neglecting worship. Ano po sabi? Our souls. Imagine nyo po, from Monday to Saturday, anong ginawa natin? If we will evaluate,
From Monday to Saturday, pagod tayo. Trabaho, family, asikaso, and yung Sunday, nanakawin pa natin. Nanakawin pa natin. Absent pa tayo. Sabi ko ng Bible, neglecting worship within the school. Kaya it is very important to understand na napakalaga po. Every gathering, dapat ay special po para po sa atin. Ang sabi ng Bible, Hebrews chapter 10 verse 25. Sabi po ng Bible, not giving up, meeting together, as some are in the habit of doing. But, ano po sabi? Encouraging one another, and all the more as you see the day approaching. Ano po sinasabi ng Bible? Not forsaking the assembly of ourselves. Guys, brothers and sisters, ulitin ko po, your presence today is a blessing in our congregation. Amen. Tandaan mo yan. Pastor, wala akong gagawin. Pastor, ganito. No. Kapatid, yung pag-attend mo po, it is a blessing in our church. Yun ang dapat natin tingnan. Kasi kapag dati kang absent sa worship, lumalamig ang ating mga puso sa Panginoon. Amen. Why? Because worship is means of grace. Amen? Grace po ng Lord. Because God strengthens His people sa pamamagitan po ng Kanyang salita. God strengthens His people to preaching and sharing the Word of God. Devotion, Sunday school. God strengthens His people through prayer. God strengthens His people through fellowship. Kaya mahalaga. At dapat dun sa fellowship, makahanap tayo, makatagpo tayo ng lakas. And God strengthens His people through communion. Hindi sustainable ang isolation Christianity. Amen. Ulitin ko po, hindi sustainable ang isolated Christianity. Iwas tago, takas, alis, absent. Hindi po yan solusyon. Mas lalo tayong mamimita. You cannot love Christ and despise His church. Amen. You cannot love God. You cannot love the Lord. You cannot love our God. At ang iglesia, inineglect natin. No. Wala akong gano'n. If you love the Lord, you must love the church. Amen. If you love the Lord, you must love the body of Christ. Kahit anong sama, kahit anong problema, kahit anong mga gusto, kung mahal mo si Lord, mag-stay ka sa church because you love God. And you love the people of God. Amen? Hindi pwedeng ikaw lang ang tama. Ikaw lang ang magaling, ikaw lang ang mahusay. No. Dapat kanina nung sinabi ko ng Bible, all have sin. Lahat tayo ay nagkasala. Ulitin ko po, you cannot love Christ and despise His church. Kapatid, tandaan mo natin yan. Mahal ko si Lord, pero hindi ko mahal yung aking kapatid sa Panginoon. Hindi ko totoo yun. Napakasama ng ugali nito kaya hindi ko siya mahal. No. You cannot love Christ and hate the church. Tandaan ko natin, we need to go back doon sa basic. One of the mission of our church, or the mission of the church, tandaan ko natin, balik tayo doon sa pinaka-basic. Ang church po, para kung hospital, parang ospital. Yun ang ating church. May sugatan, may sakit, may karamdaman. That's the church. And we need to cater, we need to upsell. Dahil tinanggap din sila ng Panginoon. Kaya you cannot love Christ and despise or hate the body of Christ. Because the church, it is His body. Christian church matters to Christ. Kaya what we are doing, tandaan niyo po, malaki po ang impluensya o malaki ng ating pananagutan sa Panginoon. And what we are doing today, that is a reflection kung gaano natin kamahal ang Diyos. Amen. How we treat
Sunday? O how do you treat Sunday? How we respect Sunday? Paano natin pinaghahandaan o pinapahalagahan ang Sunday? How do you treat your Sunday? Holy ba? O ordinary na? Guys, protected ba ito o laging nauurong? Kasi if we love the Lord, if we love God, we will respect Sunday. Amen. At kung mahal natin si Lord, nire-respect natin yung araw ng pagsamba, let us respect the body of Christ. And let us love the people inside the church. Amen. Pangatlo o panghuli, next, sabi ko dyan, ano ba yung panghuli? The Sabbath finds its fulfillment in Christ. So dapat natin maintindihan, this is the deepest theology. The Sabbath is the ultimate. It points to someone. That is someone is Christ. Amen. Jesus is the Lord of Sabbath. Amen. Sabi po ng Matthew chapter 2, verse 28, the Son of Man is loved even of the Sabbath. Tingnan po natin yung verse. Ayan. So the Son of Man is Lord even of the Sabbath. Hindi ibig sabihin nito, abolish natin. It means fulfill. Si Christ ang authority nito. Yung mga Christ is water Sabbath into Bible. Pero si Jesus, He restored its purpose. Ang sabi niya, not oppression, but restoration. Not legalism, but grace. Kaya pinagtatalunan Kaya nagkakagulo sila during the time. Pag ang sinabi ni Jesus noon, not oppression, but restoration. Not legalism, but grace. Kasi may concern during the time, ng panahon po ni Jesus, na hindi pwedeng magpagaling. Dahil araw ng Sabbath. No. Christ is our true rest. Si Kristo po, ang tunay nating kapahingahan. Ingat. Pag nakay Kristo tayo, number 1, meron pong kapayapaan. Ingat. If we are in Christ, may kapayapaan. If we are in the Lord, there is kapayapaan. Kung wala tayo kay Kristo, ang buhay po natin kailanman ay hindi po magiging payapa. The Bible is very clear. Matthew 28 o 11:28, ano ba sabi ng Lord? Come to me, all you are, and I will give you. Tingnan mo natin yung passage. Next slide po. Ano po sabi dyan? Ano ba sabi ng Bible? Next. Sabi po dyan, Matthew 11:28. Come to me all you are, all who are weary and burdened, and I will give you. Sino po yung pinapalapit ni Jesus? Yung mga may basa niya. At ano sabi po ng Panginoon? And I will give you rest. Ang ibibigay ng Diyos ay kapahingahan. Ito yung ultimate Sabbath. Hindi na po physical, kundi kasama po yung spiritual. The deepest darkness ay hindi lang po katawan. Kasama po yung ating kaluluwa. Bakit? Bakit kasama po? The deepest darkness po ay hindi lamang po yung katawan. Kasama din po yung kaluluwa. Kaya sabi ni Jesus, tired from guilt, sin, tsaka yung fear. At si Jesus ang sagot. Kaya sinabi niya, ang sino mang lalapit sa akin ay makakasumpong ng kapahingahan. So ang sagot at ang tugon, wala akong iba kundi si Kristo. Amen. The ultimate po na dapat natin maintindihan, wala akong iba kundi po ang ating Panginoon. Si Jesus ang tunay na tugon sa ating pong kapanahonan. Amen? Si Jesus ang sagot. Sabi po ng religion say, word for acceptance. But Christ say, sabi po ni Jesus, rest in my finished work. That is the gospel. Amen. When Jesus crucified,
at siya po ay nagbika kung sa kahuli. Ang sabi ni Jesus, it is finished. Even po yung kapaguran, yung problema, tinapos po ng ating Panginoon. Ang huli po, the eternal Sabbath is still ahead. Sabi po ng Hebrews, next slide, sabi po dyan, there remains therefore a rest for a people of God. There remains then a Sabbath rest for the people of God. Meaning, may darating pa po na final rest. Bakit? Heaven is eternal Sabbath. Amen. Bakit? Number one, there is no sin, no tears, and wala na pong sakit. There is no pain. Heaven is our eternal Sabbath. Yan po ang ating tatandaan. The weekly Lord's Day is an indication of our eternity. Para prebilang, no? Because every Sunday remind us the word, ang mundo po is not our home. Heaven is our home. Our final rest is coming. What is the relevance today, mga kapatid? Ano po yung relevance sa ating buhay, mga bilagan? Bakit importante ito ngayon? Bakit mahalaga pa rin sa panahon po namin ang mga bagay ito? Bakit? Because today, people are born out. Families are disconnected. Tama? Churches are neglected. Worship become casual. Rest is replaced by entertainment. Magkano po ang isang ticket ng penny? Hindi. Isang concert? Rest is replaced by entertainment. Pero entertainment is not rest. Scrolling is not rest. Vacation is not always rest. True rest is found in God. Amen? Kaya balikan po natin. Bakit po napakalaga? People are born out today. Ang daming nag-quit. Ang daming mo nagpapakamatay. Ang daming natatakot. What happened 1 week ago? Ano na balitaan natin? Connection sa mga school? May namatay, may pinatay. And last, very latest mo, I think somewhere in Gentry, yung isang babae o isang estudyante, pinagsasaksak niya yung mga bata. Sabi po sa Diyos, itong estudyante na babae. Families are disconnected. Guys, I appeal to the parents. Ito po dahil ako po ay magulang, ako po ay tatay at magulang na po, I appeal sa mga nanay at tatay po natin. Sorry po, please correct me if I'm wrong. Please, make a special time with your kids. Every day. Every week. Kahit matatanda na yan, kahit yan ay may mga boyfriend o girlfriend na, please, magkaroon po kayo ng time sa kanila. Not only kayo po ay kumakain, make a special time with your kids. Let us practice. Okay? Huwag po nating hayaan ang mga bata sa iba magsasabi na tayo ay last na lang na. At tatanong mo si Ila, anong Ila? Anong status mo? Anong kalagayan mo? Magsabi ka. Ay appeal sa mga parent ko. Let's make time. Because if we want discipleship, let's start in our home. Let's start in our children. Amen? Families are disconnected with each other. Alam niyo kung nakaka-visit, kumakain na kayo, magkakaharap na kayo, kanya-kanya pa rin na di ba? Hello?
Totoo ko yan. Families are disconnected. Ang dami kong mga silang pamilya. I work with the corporate EO. Dami ko po itong pinahandle every week. Pag nag-sharing kami, ang binigay ko sa aming oras is 1 hour para lang ako mag-Bible study. But I make it 20 minutes and the rest, kausap. Ilang empleyado po na hawak ko, sila po ay lumaki na broken family. Ito nakakalungkot. Nag-asawa sila, totally, hindi pa nga po kasali. Hiwahiwalay din. Ang story po ganyan. Hiwahiwalay, mga anak hati-hati. Families are disconnected. Let's go back to the basic. Communication, usap, tension. Ang halaga po nun eh. Amen? Churches are neglected. Worship become custom. Tama? Rest is replaced by entertainment. Pero entertainment is not a rest. Scrolling is not a rest. Vacation is not always a rest. Pero hindi po masama. But true, yung tunay po na kapahingahan, matatagpan po natin kanino? Kay Kristo. Let us put God in the center of our marriage. Let us put God in the center of our relationship. Let us put God in the center of our family. Amen. Kapatid, entertainment is not the result. Hindi po yun ang solusyon. Kahit pagbalik-balik na rin natin ang mundo, iisa lang po ang mensahe niya. Telenovela. Namatay na si Cardo, anong pinalit? O si Gabu naman. Diba? Magkakaiba tayo ng pinapanood. Church. The church today needs to recover. Balik natin yung reverence. Yung reverence natin sa Lord. The church needs today to recover. Ibalik natin yung tunay na worship. Ibalik natin yung sacred gathering. Yung makabanal na kalulugod sa Panginoon. Yung pagtitipon na meron talagang Kristo. What we're talking when we are meeting. Anong pinag-uusapan natin pag nagpe-fellowship? Anong pinagkakwentuhan natin? O sino ang pinagkakwentuhan natin when we are talking? The church today needs to recover. Magkaroon ng reverence pagkala. Not only sa Lord. Not only God. Even tayong lahat. We should respect one another. Amen. Tayo hindi tayo nagpapatiagang maayos. Papasok, galit na kasimama. It reflect, nakikita po yan. Kung di mo napapansin, there's someone, and may Diyos na nakakakita. Yung worship natin. Alam ng Diyos, kung peke o plastic, yung ginagawa natin paglilingkod sa Panginoon, alam ni Lord. Sacred gathering. What we're talking with our fellowship. Holy. Written. Because without Sabbath principle, Christian becomes spiritual diet. Normal lang po lahat ng ating ginagawa kung hindi po tayo nakababad sa prinsipyo ng Sabbath. Without Sabbath principle, Christian becomes spiritual diet. Without gathering, churches become weak. Without worship, truth becomes shallow. Ano po dapat natin gawin? Una, first thing po na dapat natin ipaalala, number one, let us prioritize the day of God. Amen. Hello? Let us prioritize the day of the Lord. Where we are doing Saturday night. Take a rest. Kung hindi naman importante ang pupuntahan ng Saturday night, stay at home. Anong oras tayo umuwi? Anong oras tayo natutulog? Plan your week. Ano po sabi dyan? Plan your week around worship. Not worship around your week. Okay? Plan your week around worship, not worship around your week. Let us prioritize the day of the Lord, not only during Sunday. Hindi po sinasabi nito, yung araw ng linggo, yung araw natin sa Panginoon.
Pwede po yun. Ito, mahalaga. Next, basahin mo. Your family. Panghuli, let us worship together. Amen? Protect tayo for God. Magkaroon tayo ng special time sa Lord. If we want something sa Lord, balik tayo sa Panginoon. And panghuli, ano pong pinapaalala dyan? Panghuli. Ang sabi dyan, rest in Christ daily. Kung una, prioritize the Lord's Day, protect time for God, and panghuli o pangatlo, rest in Christ daily. Ibig sabihin po nito, una, hindi lamang po tuwing araw ng linggo. Every day. Live from grace, not performance. Amen? Hindi lang araw ng linggo, but every day, and live from grace, not performance. Let us rest in Christ daily. Ano pong pinapaalala sa atin? Mga minamahal kay Kristo, ang Sabbath is more than a command. It is a gift. It is a reminder. It is a rhythm. It is a promise. It reminds us that God is our Creator. It reminds us that God is our Redeemer. It reminds us that God is our rest. At sa bawat araw po ng Diyos, naririnig natin ang invitation ng Panginoon at dapat marinig natin ang invitation ng Lord. Come to me. Ang tanong, naaalala po ba natin ang Diyos sa gitna ng pagiging busy natin sa buhay? Do we still remember the Lord when we are busy? Do we still remember the Lord when we are happy? Do we still remember God pag tayo ay nasa cloud nine ng ating kaligayahan? Do we still remember God? You know, naalala po ba natin ang Diyos sa gitna ng pagiging busy natin? Na because of God, kaya tayo naging busy dahil may trabaho tayo. Amen? You know, busy tayo but we are doing this for the Lord. Amen? It is the Lord's Day. Is still holy. Siya po ay banal. Do you really attend church or do you truly rest in Christ? Because at the center of Sabbath is not a day. It is a person. That is Christ. Amen? That is Christ. Amen. Ano po ang pinapaalala ko sa atin? Tatlong bagay, mga kapatid. Let us prioritize the Lord's Day. Let us protect time for God. Let us rest and praise daily, not only during Sunday. Amen? Ano pong paalala sa atin? Let us remember the Sabbath day and make it holy. Remember God. God is our Creator. Ang Diyos po ang manilikha. God is our provider. God is our sustainer. God is our truest. Alalahanin natin and make it holy. Banal ang araw ng ating pagtitipon. Kaya sabi sa ika-4, remember the Sabbath day and keep it holy. Ang tanong sa atin na dapat natin intindihin, it is the Lord's Day still holy to you. Banal pa rin po ba ang araw ng ating pagsamba sa Panginoon? Amen? Tayo po natin ito. Mga minamahal kay Kristo, mga kapatid sa Panginoon, mga mananampalataya, it is a great privilege na binigay sa atin ng Panginoon na every gathering o every Sunday, malaya tayo na makapagpuri, makasamba sa ating pong Panginoon. Kapatid, huwag natin hayaan na lumipas ang isang linggo na hindi man lang po tayo nakapagpuri sa ating Panginoon. Amen. Yes, I do believe, o I believe, na lahat po tayo ay merong individual worship. May kanya-kanya tayong intimate worship sa ating Panginoon. But this, as our corporate, sabi po ng ating Panginoon, let us not neglect
huwag nating hayaang lumipas ang isang linggo na hindi lamang tayo nakapagpuri ng sama-sama sa Panginoon. Amen? Huwag nating hayaan na lumipas ang pagkakataon. Kapatid, let us i-prioritize natin yung araw mo ng pagsamba. Because sabi ng Lord, remember the Sabbath day and make it holy. Alalahanin natin ang araw po ng pagtitipon at gawin po natin banal. Ito po ay banal. Banal po ang ating ginagawa. Banal yung ating pagsamba. Kapatid, yung pag-amin mo kanina, yung pagtaas mo ng kamay, yung pag-iyak mo sa Lord, yan po ay para sa banal na Diyos. And God is listening to you. Kaya sana, hindi lang tayo umamit, kundi, kanina pa lang, simula pa lang ng ating worship, nakapagpuri na po tayo sa aming Panginoon. Amen. 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 Palapakan po natin ng Lord. Amen. Hallelujah. Let us prioritize yung araw po ng pagsamba. Let us protect God's time. Ilan dapat nating tandaan? Kapatid, Sunday is not negotiable. Dapat. Unless it's a matter of life and death. Yes. Kung talagang hindi pwede. But the Bible reminds us in the fourth commandment ng Panginoon, remember the Sabbath day and make it holy. Yes, Lord. Napaka-favor natin. Amen. Grabe ang favor ng Lord sa buhay po natin. God created the heaven and earth and sinama ng Lord ang itong araw para magkaroon tayo ng time sa Lord. So huwag natin hayaan na lumipas ang panahon, ang isang linggo na hindi man lang tayo nakapagpasalamat sa Diyos. Hindi man lang tayo nakapagpuri, hindi man lang tayo nakaawit, hindi man tayo nakapaglingkod. Kapatid, let us prioritize the Lord's day. Amen. Tayo manalangin. Hallelujah, Jesus. Diyos na banal at dakila. Diyos na may agda na lahat ng bagay sa mundong ibabaw. Diyos na bigay sa amin ang pag-asa at pagkakataon na makapaglingkod. Maraming salamat. And thank the Lord for reminding us kung gaano kahalaga at kabuti ang araw ng pagsamba. Lord, tulungan mo kami na every day, every minute, every hour, magkaroon kami ng pagkakataon o panahon na ikaw ay aming dakilain. And sa lahat ng aming ginagawa, sa lahat ng aming commitment, obligasyon, nawa ko Diyos, ikaw ay mapapurihan, ikaw ay madakila, ikaw ay may taas po namin. Kaya maraming pong salamat for reminding us na ang Sabbath ay banal. Amen. Kaya Lord, as we continue worshiping you, help us, Lord, na patuloy po namin maispanguhan ang tunay na kadakilaan ng inyong pangalan. Tulungan kami sa pagpapatuloy ng aming paglilingkod. Lumakad kami doon sa tunay na direksyon na nais mo para po sa amin. And help us, Lord, na sa panahon na kami ay naliligaw, sa panahon na kami ay nakakalimot, Lord, ibalik po kami doon sa tunay na naisip mo sa aming pong mga buhay. Muli, Ama, pagpalain ito ang bawat isa. Tulungan ang bawat isa. Hamunin ang bawat isa. Pagpalaan ang inyong pong mga anak at sa pagpapatuloy ng aming paglilingkod, maranasan po namin ang patuloy na biyaya at higit sa lahat, yung pagkilos mo, pagkaroon kami ng tunay na encounter sa iyo. And salamat po Diyos sa tulong at gabay ng iyong Santong Espiritu na siyang lagi nagpapaalala sa mga bagay-bagay, nagkukunbin, lalo na po sa panahon na kami po ay nagkakamali. Ama, marami pong salamat. Kaya Ama, hayaan mo
na sa pagpapatuloy ng aming paglilingkod, patuloy po namin maranasan ang iyong biyaya at ang iyong kabutihan at higit sa lahat, patuloy na lumalim kami sa aming pagkakakilala sa iyo. Muli, Ama, pagpalain ang bawat isa, kataguin ng bawat isa, at gamitin ng bawat isa para sa ikauundan at kalalawa pa ng inyong pong ministeryo. At nawa, sa pamagitan ng aming pong mga buhay, mas madami po ang makakilala, tumanggap at magsuko ng kanilang pong buhay, maglingkod din sa iyo, gamitin ang kanilang buhay para po sa ikauundan ng bawat isa. Muli, Ama, maraming pong salamat. Pagmalayan po ang bawat isa. Ito po ang aming nagkakaisang panalangin sa tanging pangalan ng aming Panginoong Kristo. Ang lahat na nagmamahal sa ating Diyos ay magsabi na, Amen. Thank you for watching. Here at Green Pastures World Mission Church, we are committed to building intimacy with God and His church. We'd love for you to stay connected. Follow us on our social media channels for more uplifting content. See you in our next video, and may you be blessed.